Ang Minalin ay isa sa mga bayan sa Pampanga na hitik sa kasaysayan at kulturang Kapampangan. Mayaman din ito sa mga makalumang istruktura kagaya ng parokya ni Santa Monica na kamakailan lamang ay dineklara bilang National Cultural Treasure. Kaya naman napagpasyahan ng aming grupo na pumunta at alamin ang kasaysayan ng simbahang ito. Dito namin nakilala si Reverendo Padre Gregorio Vega, ang kura paroko ng parokya ni Santa Monica. In Balin Minalin, ang poing parokya ng Minalin may tatagla 1614. Pero yung simbahan na to ay natapos mga bandang 1764. So, yung simbahan Minalin ay unang itinayo sa Santa Maria. Natapos na yung arko, but then nagkaroon ng malaking baha. At yung mga kahoy ay nanod ng agos dito sa lugar na to. So nature decided for the place. So here is the main emblem of the Augustinian, the heart. Ulit ang famous saying ng San Agustin, our hearts, O Lord, are restless until they rest in you. On top of that, yung lalong na ng window, ayan, there are two lions, the symbol of Spain. The flag of Spain is symbolized by a lion. And then the episcopal hat, the Bishop of Spain. And then on top of the window is an eagle. The eagle is the symbol of the Gospel of St. John. And the Gospel of St. John yung paborito ng Gospel St. Augustine. And the eagle is also the symbol of newly baptized, then neophytes, then neocatechumenate, aspiring to become children of God. Before August 27, makakita mo yung lalamay nyo ng pegandeng ane. See that straight line there? Karilit ang kisame, nga makatakapita. Yan ang bagbagan mo yung kisame para isadya niya kayong MCT. Dito ay yung pusong ini. The first time that we saw this heart, it is an inverted heart with an arrow. So kayong Google, nang mag-Google kayo, symbol of Santa Monica, pepalton yung puso. It is a spade heart inverted with an arrow. And we have here the marker of Santa Monica Parish Church, declaring it as a national cultural treasure. And this is the famous image of Santa Monica, which is also influenced by animistic culture. Nung lawan niya gulod din, alala yung laman ng gulod. Dahil minun ng tao, isip na rin tanama na din ang spirit. So they have to remove itang lamanan ng dutong lekode to drive away the spirit, pang lumubing spirito ng Santa Monica. And this is an old corpus body of Christ from Spain, very rough. Balo mong balo rin antika images, from very rough lang, at ela proportionado. So we now reveal the retablo, the famous retablo of Santa Monica Parish Church. On the top of the retablo is Saint Michael. Very typical ka rin Augustinian retablo.
If you see a retablo, it must be Catholic because the retablo portrays the communion of saints. At so one is Saint Michael, and then we have the famous painting of Our Lady of Consolation. This is 18th century old painting. Our Lady giving the cord. They call it Correa or Cinturon ng Santa Monica, ang Boca San Agustin. So binyanan ng Our Lady of Consolation itong cord ng Santa Monica, banyang imbiya ka San Agustin, bangin mo ni San Agustin, magbayo yung biye. And then flanking our Blessed Our Lady of Consolation are two women. Santa Clara, ang boy Santa Rita. No? Very, very unusual. Kasi rin ang bispo doon na Bishop Tomas Villanueva and Bishop Agustino Pipo. And yet, kitang bago, babae lang. It reflects the time. Kitang panahon na ito, there is a supremacy of the women. In Pampanga is matriarchal society. At kanita, Minalin, Makabebe, and Masantola ruled by a woman. So look at the poste, at ilang batibat design. Batibat design is an influence of animistic culture. At yung animistic culture, maniwala rin tanaman na bilang spirit. This one is called the tornabos. Yung pinanitang pulpit. Tornaboys. It's a reflector ken voice, kanita ng sound system. Watang manaraling pari, i-reflect na nining tornabos, yung sound karen tao. Kitang daraya, siyempre itang entrance. Ang bogetang covered court. The entrance to the convent, Manibad Kenny. Magdakla kitang river ka rin, and then lumugla rin Praile Kenny. And then ating mystery room Kenny. It's a square room, ating Kenny. So there are 2 or 3 theories. Number 1, receiving room. Uli nung kinilalulog ng Praile, Agustinian, from the river, from the boat, so siguro kinita pa lumog. Mga tilang budega, karang gamit lang. Kenny. Number 2, it could be the baptistry. Kenny daw bibinyagan yung anak. Before entry to the church, Kenny lang mabinyag. So that's the second. The third theory is a tunnel. A tunnel going to the municipio, kaya tayong municipio. Kanitang, there was a time in the history of the church, yung mayor ang po yung pari, metong yamo. So yung pari, kanya dadalan para may resa yung municipio. Cannot be confirmed nung edya pulbulan na ni. So, alam may nakit nung naning kilog na ni. And this is the famous fresco map na ni Minalin. This is another point. Another reason na gawa lang kami in city because of this 1614 map of Minalin. This Santa Monica, this will be the parish church, the river line, the flora and fauna of Minalin, the flora, then tanaman, this will be palapad or then tanaman. Then dumara at niya yung Rembale. So Rembale, actually yung lelening isang river houses, and then kanita farming in Kenny, in kabiyan na rin tao, agriculture. So re-restore na yung Kenny with, in coordination with National Museum. Elilandang, ining materialis sa Elilandang. Nasaksihan natin ang yamang itinatago ng parokya ni Santa Monica at tunay nga namang ito ay maipagmamalaki ng lahing Kapampangan.